Kaugnay sa pagbunto ng sisi ni Pangulong Noynoy Aquino sa dating SAF Chief na si Getulio Napeñas, makakausap natin ngayon si Attorney Vitaliano Aguirre II, ang abogado ni Napeñas. Magandang umaga po, Attorney Aguirre. Good morning, Ms. Cara. Good morning po, Attorney. Ano po ang reaksyon ninyo at ng inyong kliyente na si Director Napeñas tungkol po dito sa pahayag ni Pangulong Aquino kahapon na unang-una daw po drawing daw po, in the words of the President, drawing daw po itong plano ni Napeñas, binola daw niya ang presidente at kung ano-ano pa? Yun nga po, gawa ng unang-una po, siguro mapapansin ng marami, mga inyong tagapakinig na kahit minsan, hindi kami nagpa-interview sa namang sangay ng media ni General Napeñas. Kasi nga, sinabihan siya ng kanyang mga superiors na kung pwede bago magpa-interview, dapat nakalabas na yung BOI report. Opo. So ngayon, hindi namin nakalain na talagang ibabagsak sa kanyang lahat ang sisi. Samantalang ang BOI report ay hindi naman pa lumalabas. At saka ngayon may katanungan na ano kaya ang magagawa ng BOI na maaari ba lang salungatin pa yung pag-stand ng Pangulo na siya ang may kasalanan lahat. Yan ang malaking katanungan. At sana magawa ng BOI ang kanyang katungkulan na gumawa, magpalabas ng isang report na kapanipaniwala. Ngayon doon sa akusasyon sa kanya na niloko niya. Yun nga po kahapon doon sa talumpati ng Pangulo, may mga binitawan na mga salita si Pangulong Aquino saying na binola daw, hindi daw accurate yung mga impormasyon na ibinigay ni Napeñas ng inyong kliyente sa Pangulo kung kaya po nangyari itong trahedyang ito sa Mama Sapano. Ano pong reaksyon ng inyong kliyente tungkol dito? Well, maniniwala ka ba, Cara, na ang isang general ng isang unit lang ng isang kapulisan ay maaaring maging hindi sumunod sa utos ng Pangulo? Ang unang-unang katanungan dyan ay bakit ang pinangasiwa niya ng operasyong napakaselang ito ay isang suspendidong Chief PNP? Hindi, palagay ko dyan sa kautosang yan o sa nangyaring yan nagsimulang lahat Sapagkat silang apat lamang ni kasama si General Purisima. General Purisima, General Peña, si Mendez at saka Pangulong Aquino. Sila lang nakakaalam nun. Sila lang nandun Kaya bakit ang naging parang superior ni General Napeñas ay si General Purisima na isa ng suspendido noong panahong January 9 na magkaroon ng briefing? Bakit ang dalawang matataas na pinuno ng kapulisan, si OIC PNP Chief Espina at saka Secretary Rojas, ay bakit wala doon sa briefing na yun? Kung talagang inutusan niya si General Napeñas na i-coordinate itong dalawang opisyal na ito, bakit hindi siya mismo ang nagpatawag na makita niya nagkakaroon ng briefing? Bakit hindi niya sinabi noon, ba't wala dito si General Espina? Ba't wala dito si Secretary Rojas? Bakit hindi niya pinatawag? Sandali-sandali lang mga ipatawag yun. So masisisi ba natin si General Napeñas kung sumunod siya sa kautusan ni General Purisima? So what you're trying to say is that kung sinisisi ng Pangulo ang non-coordination with the AFP kay Napeñas, dapat ang Pangulo ang gumawa nito in the first place at hindi ang SAF Director? Gawa ng sinabi, pagkatapos ng meeting nilang apat, lumabas ang dalawa, si General Napeñas at si Mendez. And then nag-uusap pa sa Pangulo at si General Purisima sa loob. Pagkalabas niya, naghintay sa labas, sinabi niya, munang sabihin yung dalawa. At saka mo na sabihan pag nandun na kayo. At ako nang bahalang pag-ugnayan kina General Katapang. So, anong akalain ng isang katulad ni General Peñas? Hindi ba yan ay utos galing sa Pangulo? Sapagkat sila nag-uusap Binigyan niya ng kapangyarihan, karapatan na mamuno sa isang naselang operasyon si General Purisima. Bakit kahapon ay hindi man lang binanggit kung ano ang
naging papel ni General Purisima? Bakit walang responsibility si General Purisima? Bakit walang responsibility ang isang Pangulo sa pangyayaring ito? Ano po ang naging reaksyon po ng inyong kliyente nang marinig po niya itong mga pahayag ng Pangulo? Gawa nga ng merong nagsasabi sa kanya, na mataas sa kanya, ng mga opisyalis ng kapulisan, na General Peñas, wag na muna kayo magsalita. Patapusin natin muna na lumabas ang report ng Board of Inquiry, ang BOI, bago kayo magsalita. Pero nang mangyari ito kahapon, na wala nang sinisisi si Pangulong Aquino, kundi si General Peñas. Sabi ko kay General Peñas, siguro General Peñas, ay time na natin para magsalita. Pag hindi ka nagsalita dito, baka ang kalain ng mamayang Pilipino ang iyong... Attorney Aguirre? Mga kapuso, yan po ang pahayag ni Attorney Vitaliano Aguirre II, ang abogado po ni General Napeñas.